Hannah murder case. Si Hannah Clark ay 31 years old at may 3 anak. Isang babaeng malakas at may masaganang pamumuhay, pero sa di inaasang pangyayari, nagtatapos ang buhay niya ng ganun lang kadali. Dahil lamang sa isang taong makasarili at naniniwala na siya lang dapat ang pinakikinggan. Si Hannah Clark ay sinira ng isang taong makasarili. Bago tayo magsimula ng ating kwento ay lubos akong nakikiramay sa pamilya na naulila ni Hannah Clark. Campbell, Australia, sa lugar kung saan naninirahan si Hannah kasama ang kanyang anak na si Alina Aliyah Atre. Si Hannah ay may masiyahing ugali at palakaibigan, pero kung susuriin mong maigi ay may bigat pa itong dinadala. At ito rin ang magdadala sa kanya sa bingit ng kanyang kamatayan, pati na rin ang kanyang 3 anak. February 19, 2020, 8:30 ng umaga sa lugar ng Camp Hill, na kung saan tipikal na laging ginagawa ng isang matanda ang paglilinis ng mga sasakyan. Kung saan ay merong 2 tao na nagsisigawan at sobrang nagkakagulo. Ang mga ito, ang lalaki ay mukha namang kalmado at ang babae naman ay nagsisigaw. Sinubukan umano itong lapitan ng matandang lalaki na tagalinis ng kotse upang malaman niya kung ano ba talaga ang nangyayari sa mga oras na iyon. Ngunit bago pa siya makalapit ay may narinig siya na isang malakas na pagsabog at binalot na makapal na usok ang paligid. At nakita nga ng matandang lalaki na nasusunog mula ulo hanggang paa ang isang babae. Sinubukan ng matandang lalaki na kunin ng fire extinguisher upang apuluhin ng apoy. Umikot ang matanda sa kabilang bahagi ng unahan ng kotse at nakita niya ang isang lalaki na nakaupo sa gilid ng kalsada. Ito ay hindi ordinaryong pangyayari ng mga araw na iyon. Marami ang nag-isip ano kaya ang nagtulak sa isang lalaking ito para gawin ang hindi malilimutang trahedya noong araw na iyon. Si Hannah Clark ay pinanganak noong September 8, 1988, 31 years old at napakandang babae. May 2 anak na babae at isang anak na lalaki. Kilala si Hannah na masiyahin, malangiti, malakaibigan. Nagtatrabaho din siya bilang isang gym instructor. Malusog ang pangangatawan at talaga namang napaka-sexy. Halos buong buhay niya ay ginugol niya sa mga anak niya. Noong 19 years old si Hannah ay nakilala niya ang rugby player na nagngangalang Rowan Baxter. Kasali din ito sa New Zealand Warrior. Si Hannah at Rowan ay nagkagustuhan at hindi naglaon ay nag-date. May mga kaibigan si Hannah at Rowan na nagsasabing mahina daw ang pag-iisip nito. Halimbawa na lang ng pagiging makakalimutin ng 4 na numero or PIN sa kanyang ATM card. Si Rowan ay obsessed sa pag-gym at si Rowan din ay madalas na nagtitake ng steroid. Si Hannah naman ay magaling pagdating sa pag-aasikaso sa mga customers sa gym at napaka-bright. Kumpara kay Rowan na hindi marunong mag-appreciate ng mga customer sa kanilang gym. At ang madalas na paggamit ng steroid ni Rowan ay nagiging sanhi upang magiging magalitin ang lalaking ito. Dahil dyan, hindi niya itinatrato ng maayos sa mga customer na nag-gym sa kanila. O sa madaling salita ay mas madiskarte si Hannah sa business nilang gym kaysa kay Rowan. Dahil sa sobrang paggamit ni Rowan sa steroid ay na-addict na rin siya sa kanyang pag-gym. Si Rowan ay may naunang asawa at nakatakda ng makipag-divorce sa kanyang ex. At kahit na makikipag-divorce na siya dito ay dito pa din siya umuwi sa kanyang ex. Ginagawa lamang daw ni Rowan iyon dahil para sa kanilang anak na lalaki. 2011 nang nag-propose si Rowan kay Hannah at sinagot naman ito. Nagpakasal din ng parehas sa taon sa bansang Australia at nagkaroon sila ng 3 anak. Si Leah ang panganay na anak ni Hannah, mahilig ito sa storytelling. Si Liana naman ang pangalawang anak ni Hannah at pinakabunso naman ay si Terry.
Mas magaling dumiskarte si Hana kaysa kay Rowan pagdating sa hanap buhay. Si Hana din ang breadwinner sa kanilang pamilya at kahit gano'n ang sitwasyon nilang mag-asawa ay nagbukas pa din sila ng isang gym. Sa katunayan, wala naman din silang sapat na pera para mag-umpisa ng ligo. Pero dahil sa kabaitan ng magulang ni Hana ay tumulong ito upang maipatayo ang kanilang pinapangarap na gym. At sa pagbubukas nga ng kanilang negosyo na gym ay hindi naging maganda ang pagtrato ni Rowan sa mga customer. Nung ang nanay ni Hana ay mag-train din sa gym na pag-aari ng mag-asawang Hana at Rowan ay hindi rin nakaligtas. Hindi rin ito tinatrato ng maayos ni Rowan bilang isang sariling ina ni Hana. Pero dahil doon ay sinubukan pa rin nilang intindihin si Rowan kahit gano'n ang nangyari. Masaya naman ang pagsasama ng dalawang mag-asawa kaya pinalampas na lang ng ina ni Hana ang mga nangyari. Pero may mga pangyayari talagang mas lumalala pagdating sa usapang negosyo nila sa kanilang gym. Pinagbawalan na rin ni Rowan si Hana na makapag-communicate sa kanyang mga kaibigan kahit na mamimili lang ito sa labas ng market or di kaya ay pupunta sa mga kaibigan. Pinigilan niya na rin ang paglabas-labas ni Hana kasama ang mga kaibigan nito. Bukod pa dito ay meron ding hilig si Rowan na gusto makipagtalik kay Hana araw-araw. Kapag tumanggi si Hana na makipagtalik sa kanya ay sinasakal niya ito at nagiging agresibo si Rowan. Pagkatapos niyang gawin, ang gusto niya ay naghihingi ito ng sorry. Kahit sa pananamit ay pinagbawalan na rin ni Rowan ang kanyang asawa lalo na sa pagsuot ng kulay na pink. Ito daw ay nakaka-attract sa mas marami pang kalalakihan ayon kay Rowan. May mga pagkakataon din na mas madalas na nakatanggap si Hana ng masasakit na salita galing kay Rowan na tulad ng kailangan nilang mag-exercise dahil daw siya ay tumataba na. Mapapansin din ang pagkasadista ni Rowan sa kanyang anak tuwing makikipaglaro siya sa mga ito dahil sinasaktan niya talaga ang kanyang mga anak at lagi niya lang itong dinadaan sa pagbibiro. Pinipilit din ni Rowan na mag-gym ang kanyang mga anak sa murang edad. Minsan pa nga ay binababad pa niya ang kanyang mga anak sa malamig na ice bath at tanging sigaw at iyak lang ang nagiging reaksyon ng mga bata. Ginagawa niya ito para sa mga client niya at sa kanyang negosyo upang ma-attract ang mga client ay ipinopost niya rin ito sa social media pagkatapos niyang gumawa ng mga videos. Si Aliyah na panganay na anak ni Rowan at Hana ay hindi sang-ayon sa ginagawa ng kanilang ama. Kahit sa murang edad, nagawa na rin ni Aliyah na pagdagbugan ng kanyang ama dahil sa ginagawa nga nitong. Sa pagkakataong ito, sinabi sa kanya ni Aliyah na lumayas ka na, huwag ka nang babalik. May mga kaibigan si Hana na nagpayo na makipag-divorce na siya kay Rowan. Pero dumating din sa point na naisip ni Hana na mahirap makipag-divorce sa mga panahong iyon at patuloy niyang pinapatawad si Rowan sa mga kasalanang ginagawa nito. May pagkakataon din na pumunta si Hana sa police station at ikinuwento niya ang buong storya ng buhay niya na ginagamit siya ni Rowan ng labag sa kanyang kagustuhan at ipiniliwanag sa kanya ng pulis na siya ay biktima na pala ng domestic violence. Kaya naman parang nagalala si Hana at natauhan sa mga nangyayari. Dali-dali siyang nag-impake at pumunta sa kanyang mga magulang. Hindi nagsampa ng kaso si Hana ng mga panahon na yun. Ang gusto lang ni Hana ay umalis na siya sa buhay ng kanilang mag-ina. Naghiwalay sila pero pinayagan pa din na makita ni Rowan ang kanilang mga anak paminsan-minsan. Nagsimulang magsimba si Rowan at may nakilala siyang pastor na palagi siyang binibigyan ng advice upang maging isang mabuting ama pero hindi rin ito naging epektibo. Kahit ang nasabing pastor ay may nahalata rin daw sa ugali ni Rowan na kakaiba talaga. Isang araw ay naglalakad ang mag-iina patungong eskwelahan. Nagulat na lamang si Hana nang mapansing wala na sa likuran ng kanyang panganay na anak at dahil dito ay nagtungo agad siya sa pulisya. 2 araw din ang lumipas bago ito nahanap at napag-alaman pa lang inuha ito ni Rowan na kanyang ama. Sa pagkakataong ito, inadvisean siya ng mga pulis na mag-file na ng complaint.
at proteksyon na rin para sa kanilang mag-ina. Sa kasamang palad ay binigyan pa rin ng karapatan si Rowen sa custody ng kanilang mga anak. Minsan ay lumabas si Rowen kasama ang kanyang mga anak. Noong araw na iyon, matapos umanong ipasyon niya ang mga bata ay inihatid niya na ito sa kanilang lolo at lola. Pero sa pangyayaring iyon, may kakaibang ginawa si Rowen sa kanyang sarili. Nilagyan niya ang litrato ni Hana sa ilalim ng kanyang brief at nakita ito ng kanyang mga anak. At nang papunta na nga si Hana kung saan nakaparada sila Rowen upang kunin ng kanyang mga anak, ay bigla na lang siyang ditong tinapi at hinalikan. At ipinakita rin ni Rowen ang litrato niya na nakalagay sa loob ng brief ni Rowen. Ngunit hindi ito nakita ng ina ni Hana. Tumakbo papalabas ang kanyang ina na may dalang gamot para kay Hana. At ito naman ay inireport din sa pulis. At hindi rin agad sampahan ng kaso si Rowen. February 19, 2020, 8:30 ng umaga, si Hana at 3 anak niya ay umalis ng bahay ng kanyang mga magulang upang ihatid ang mga bata sa school gamit ang puting kotse. Ngunit sa di inaasahan na makakasama pala nila nung araw na yon si Rowen. Si Rowen ay nasa harapan na nakaupo at sa pagkakataong iyon ay natakot si Hana. Sinabihan niyang bumaba si Rowen, ngunit hindi bumaba si Rowen at patuloy lang sa pagsigaw sa kanya at pilit siyang pinagmamaneho ng sasakyan. Ngunit umalis pa din sila ng araw na iyon. Nakapagpalinis pa ng sasakyan si Hana. Habang sinasabon ng mama ang kotse ni Hana, si Rowen pala ay may bitbit ng isang gasolina at ibinuhos niya sa kanyang mag-iina. Habang ang tagalinis naman ng kotse ay nagulat nang marinig ang babae na sumisigaw. "Tulungan niyo ako, binubuhusan ako ng gasolina," ang sabi ni Hana. Sinubukang makawala ni Hana sa loob ng kotse. Nakapagtanong pa daw di umano ang mama na saksi kung ano at sino ang gumawa sa kanya ng karumal-dumal na pagsunog sa kanilang mag-ina. Sa pagkakataong iyon, habang patuloy na pag-iyak ni Hana at nasusunog ang buong katawan niya, ay ang tangi lang niyang nasambit. "Pakiusap, iligtas niyo ang mga anak ko. Nasa loob sila ng kotse at nasusunog." Si Rowen naman din ay habang nasusunog din ng katawan ay umupo ito sa gilid ng kalsada at may hawak na kutsilyo. Kung sino man ang lumalapit sa kotse at magtangka na abulihin ng apoy ay pinipigilan niya ito hanggang sa nagpakamatay na rin si Rowen. Sa kasamang palad ay buong pamilya sila nasawi sa trahedyang iyon.